Ang next natin, sir. Sir, yung next natin, yung ating brooder area. Okay. Sa brooder na po tayo. Yung growers po kasi natin, yung building po natin, same dito sa breeders. Ang pinagkaiba lang nila, walang paitlogan. Pero same ng structure. Sinasabi po nila, paano kapag bumabagyo, paano pag umuulan? Hindi nyo natatanong. Kasi kita nyo, may shed siya pero open. Ilang bagyo na po yung dumaan sa amin, hindi naman nasisira. Kasi dire-diretso yung hangin. Kasi nga open. Open. Pangalawa po, kapag umuulan, mapapansin nyo ho dyan, lahat ng manok nandito nakasilong. Basta hindi naman ho bumabaha dito, buhay po sila. Huwag lang bahain. Huwag lang tataaso ng mataas ang baha. Pero sa tagal na rin ko naman po dito, wala naman pong pangyayari na binaha or ganito. Pero yung bumagsak meron. Bumagsak. Bakit yung tatay ko nung araw, nung bata ako, nag-aalaga ng native chicken? Siyempre, walang breed. Opo. May puno kami ng guyabano. Sa gabi, andun lang yung chicken. Tapos, naglalagay lang siya ng yung basket na kawayan. Tapos, doon nangingitlog. Opo. Ano po Ganun lang ang bahay nila. Yes. Yun nga po yung sinasabi namin ni Doc rin eh. Napakasimpleng alagaan ng native chicken natin. Hindi, kumbaga wala pang intervention natin, nabubuhay po sila eh. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Nabubuhay sila. Hayaan mo siyang gumala. Ang tawag namin doon, bahala na system. Nakagala lang siya, buhay yan. Kusa siyang uuwi paghapon. Kung ano yung pinakamalapit na puno sa bahay mo, doon sila humahapon. Kasi instinct po nila, makaiwas sa predator nila. Kaya sila humahapon, na mataas. Ginagawa naman ho doon, kung huhulihin mo sa gabi, sinusungkit. Sa gabi? Sinusungkit mo yun. May bunot kang ganyan, patutuntungin mo lang. Hindi naman siya lilipad kasi medyo madilim mo. Dandahan mo na ibababa. Ang naging problema lang po kasi doon, wala kang nagiging selection. Walang selection. Walang selection. Hindi nga kasi pangkain lang yun eh. Ang magaling nga pong mag-select eh. Alam niyo bakit? Kasi di ba kapag kami po ay nagsa-seminar, laging tinatanong namin, or bakit ayaw nyo ba mag-alaga ng native chicken? Ang liit po kasi matigas. Ibinabalik ko sa kanila yung tanong. Bakit po kaya lumiit? Bakit po kaya matigas? Mag-iisip sila, yung lahi, yung pakain, kasi wala namang kinakain, ganito, ganyan. Hindi po ba kaya lumiliit yung manok natin, dahil po sa atin? Selection po. Bakit? Sino yung unang lumaki? Ano ang gagawin natin? Yun unang kakatayin. Kakatayin natin. Sino ho yung matitira? Yung maliliit po. Ano ang gagawin natin sa natira natin? Pararamihin ho natin. Ano ho yung binibreed natin? Di yung maliliit. So, sa halip na nasiselect mo ng maayos yung mga breeders mo, nai-improve mo, lalong bumababa. Pababa kasi yung quality. ang natitira sa iyo yung maliit. Yung latak. Oo. Yun ay i-breed. Kasi sabi nila, maraming karne. Di dalawahin mong maliit. Dalawang maliit na manok, samahan mo ng papaya, damihan mo yung papaya. Sabi ko nga po sa kanila halimbawa, may isang maliit kang manok na native chicken, dinress mo ho yan. Kahit maliit ang gayat mo, native chicken pa rin yan. Sabawan mo, tinola. Di po ba? Lagyan mo ng malalaking gayat na papaya. Kahit ang unang sandok niya na papaya, humigop yan ng sabaw. Napakasarap. Ang sarap ng native chicken. Sabaw pa lang ulam na. Hindi pa nila nakikita yung laman. Di po ba? Ganon kalasa yung native chicken po natin. So, saka nagmamantika siya? Yes po. Nakusa? Oho. Yun yung sinasabi nilang madilaw yung sabaw. Napakalinamnam po yun. Kasi yung native chicken po kasi natin, meron siyang natural flavor eh. Yung umami taste po na tinatawag nila. Meron silang natural na
glutamic tsaka aspartic acid. Na hindi mo na kailangan mag-betchin. Asin lang, okay ka na, malasa na yung native chicken. So doon pa lang po, madali silang alagaan, madaling paramihin, pero pag sinamahan mo na ng konting science, mag-select ka ng tama, may improve mo yung native chicken. So, yung mga nasa probinsya, Mhm. pagpalagay nating mix yung Opo. alaga niya, Opo. kahit siya mismo, pwede na niyang gawin yung selection. Yes po. Pwede nilang gawin ganito. Kasi, ang nagiging nakikita ko po sa mga farmers natin, basta nakagala yung mga manok, ang tingin nila native chicken. Di ba? Kasi hindi naman nila alam yung breed eh. Pero kung yun na ito yung matagal ko nang inaalagaan na native chicken. O sige, kung hindi man ka makakuha ng mga puro, gaya ng banaba, parawakan, hulo, darag, buholano, zampin, kung hindi ka makakuha ng puro, may inaalagaan ka ng manok sa'yo na sinasabi mo, native chicken. Maglagay ka na lang, mag-set ka na lang. Ano ba yung gusto kong kulay? Ano ba yung gusto kong laki? Then mag-select ka. Then kung nakikita mo na, teka, parang hindi parang mas gusto ko yung itsura ni parawakan, itsura ni banaba, pwede ko kaya tong samahan. I-cross mo na. I-cross ko na. Kasi, ang sa akin po, kung medyo malayo yung lugar mo, mag-start ka kukuha ka ng stocks. Maganda rin naman yon. Kaya lang may existing ka na Di-improve mo na lang. Ano po, i-improve mo yung lahi mo na nandun, kumuha ka ng rooster, samahan mo yung mga babae mo doon, then selection. Medyo matagal, pero at least, adapted na siya doon sa'yo. Yeah. Hindi ka na mahihirapan mag-transport kasi ang daming permit. At saka pag ganun naman na malilit na farmer, pangkain lang Yes naman po, yung initial pangkain lang, initial. Pero ang maganda doon, sir, yun yung pinakamaganda doon mapapansin mo, sir, kapag bumisita ka sa province, biglaan. May makakatay. Kakatay ng Bigla manok. may bisita, may makakatay. Makatay. Pag-ahayin sa'yo, pasensya ka na, hindi ka nagpasabi, lang na yung handa ko. Native chicken. Native chicken. lang! Native chicken lang. Pero so, isip-isip mo, sa Manila, nasa 400, 500 to Pero ito, native chicken lang. Ibig sabihin, yung sinasabi ko kanina, mas maganda nga yun kasi from the farmer na, nag-aalaga lang siya. So, walang pressure na pagandahin ka agad. Yes po. Diba? So, yung sinasabi mo na, Pansarili lang. ito na yung stock mo, lagyan mo ngayon ng rooster na may breed. Kung gusto mo lang ma-improve, Gusto mo lang ma-improve, hindi ka nagmamadali. Yes. Kasi ginagawa mo naman na yan Opo. for the longest time Tama po. Hindi mo namamalayan, magaganda na yung magaganda chicken na. mo. At ang maganda doon, kung nakakapagkatay ka na, may mga bisita ka, darating yung panahon na pwede ba ako makabahagi? Di pagbilhan mo. Di ba? Yun po yung doon nagsisimula yung marketing natin Kumbaga, yun nga yung sinasabi nating may pakinabang yung mga natin diyan, yung mga marites natin at saka saan ba nakakabili ng chicken? Nakakain ako doon ng masarap po. Ituturo ka na. Ganun po talaga. Ganun na yung sistema natin. Sabi ko nga, hindi na humahirap mag-market ngayon ng native chicken. Napakalakas na power ng social media. Oo, gawin mo na lang, magkate ka na lang, tapos Gandahan mo yung picture at saka habang kumakain ka na lang lagi ng native Opo. chicken ang Yes po. i-reels mo. Yes po, kasi marami na akong nakita po sa internet. Nag-aalaga ng native chicken, nag-aalaga ng native pig, nag-aalaga ng mga native animals. Nakakapag-market sila sa social media. Correct. Ang problema doon kasi, sir, ang lalayo nung bumibili. Diba? Halimbawa, nasa Luzon ka, syempre, the power of social media, abot yan kahit ibang bansa Yes. yung lugar ko, nasa Visayas, gusto kong mag-alaga. Hindi mo problema kayo, paano ko padadala yung mga sisi mo doon? So, you need permits. Yeah. Nalalapit ka naman sa bae, kung paano yung mga permits para mapadala mo doon yung animals. Madali lang baka usap ang bayi. Oo naman po. Oo naman. Okay. May mga certification lang naman po tayong hihingin. Oo. Sa tulong din naman ng Hindi local. mahirap i-provide yung mga Hindi documents naman po. na yan. Basta may tulong din naman po ng local government LGU, ng LGU. munisipyo. Ng munisipyo. Kasi unang-una, ang hihingin dyan, meron ka bang health certificate? Ano ba yung mga So kay Mau binabakunan? tayo lalapit. Pinakamalapit po kay Mau muna. Kay Mau muna. Para paglapit natin kay Mau, kung halimbawa, kulang yung gamit namin ito, halimbawa,
pupunta naman siya sa Provincial Veterinary Office. Okay. Na sila na yung makikipag-coordinate sa national. Okay. Kasi si Provincial Veterinary Office, nag-i-issue din po sila ng mga shipping permits. At mas madali sila makakababa kumpara doon sa national. Okay. So iba yung mga permits para doon sa mga breeders na Yes po. magbebenta ng stocks na aalaga ng ibang farm. Opo. Iba rin yung permit noong mga magdadala sa palengke, na doon kakatayan sa palengke. Yes po, iba din po 'yon. So, yun lang naman. Mas madali siguro 'yon. Opo naman, opo. Kasi yun naman po pupuntahan ka naman talaga ng mga livestock technician nila o livestock inspector, ano yung kailangan mong gawin. I-guide ka naman nila. Hindi ka naman nila pahihirapan, sir. Kasi unang-una, yung market mo, yung native chicken mo, ikaw lang yung nagpo-produce eh. Tsaka ito lang din po yung nakikita ko sa native chickens. Mas sa akin po sa aking pananaw, food security, secured ka na eh. Ikaw mismo. Ikaw mismo. Kasi kung may alaga kang native chicken sa bahay, na mamanage mo ng ayos, umiitlog yan. Sa umaga may pangalmusal ka. Teka, hindi ako nakabili ng pangulam sa palengke. Katay ako ng native chicken. Totoo yan. Totoo Ganun, yan. ganun Experience kasi, ko yan nung bata ako. Ganun kasi yung tatay ko, ang buhay dami eh. yung alaga, yung nasa puno na lang guyabano. Oo nga diba? po. Tapos, pagdating sa gabi, manunungkit lang siya. Oo nga po. Yun nga po eh. Ang nakakakain lang. Nanunungkit pag walang ulam ha? Pag walang ulam. Yun nga po. Yun nga yung nakakatuwa doon. Pag wala kang ulam, ang ulam mo manok. Pag may ulam ka, isda. Isda o kaya karne. Pero di ba parang mas masarap pa rin yung manok eh. Yun po yun, sa food security, secured ka na kung may alaga ka native chicken sa backyard eh. Di mo naman kailangan ng sobrang dami kung pansarili lang. Yeah. Kasi ang kagandahan din, naglilimlim sila. Kaya nila magkusa, magpapisa. Okay sir, ang next natin papakita, Yung brooder po natin, kung Okay. saan natin inaalagaan yung mga sisiw na sisiw mga na. bagong pisa. Punta natin. Yes po. Okay. Sige po. Native chicken, gusto ko talaga yan. Alam nyo ang maganda sir sa native. Pag nag-alaga ka ng native animals, hindi lang native chicken, native pigs, or wala kang kalaban sa market. Sino mo ano yan? Ikaw lang nagpo-produce eh. Dito na po tayo sa Chicken Brooder House. So, Sir Matt. Sir, dito natin inaalagaan yung mga bagong pisa natin na mga Okay. sisiw. Pagkagaling po natin doon sa incubator, pagpisa po ng mga itlog, hatch, dito natin siya ililipat. So dito, because research, nag-incubator na kayo? Yes po. Iniipon muna namin yung mga eggs bago namin salang for about 10 days. Okay. Opo, ipon muna sa cold room, then tsaka natin si-set. Isasalang natin sa incubator. Pagkasalang po natin, after 21 days, sisiw po siya. Dito natin siya ilalagay. Dito na. Opo, dito po Okay. tayo. So, biosecurity ulit. Morning. Morning. Okay. Okay. Sir Matt. So ito po yung brooder area natin. Meron po tayong mga naka-brood ngayon. Different breeds po yan ng chicken, hindi Okay. lang native. Meron din po tayong ilang mga standard or imported strain ng chickens dito. I see. For ano lang po siya, research purposes din po. So dyan po nakalagay dito, may mga label po yan. Nakalagay po dito kung anong breed. Anong breed to? Anong breed, ilan na napisa, mortality, kailan na hatch. Kailan? So, sa gagaya po nito, ito, Hulano, 50. Hulano, 50. Ito, meron po kaming PB. Ito po yung parawakan na kinross natin sa Banaba. So, ito naman po yung pure na parawakan. Parawakan. Hatch po siya ng July 9. Okay. Ano po? Ito po itsura nila. Pure parawakan. Pure parawakan. Makikita nyo po, walang purong itim. Itim yung likod, pero yung dibdib nagpuputi. Puti. Pero paglaki ho niya, puro itim. Ayan o. Itim sa likod, yung dibdib puti. Pero paglaki niya, itim lahat. Opo, habang lumalaki siya, nagiging itim. Pure na parawakan. Parawakan. So naglalagay po tayo ng dyaryo. Yung dyaryo po niya, nagsisilbing pakainan yan. Okay. Then daily po yan, pinapalitan yan. Ngayon po kasi naka-feeder na siya. Pero
pag medyo maliliit pa po, nakadyaryo yan, dyan natin lalagay yung pakain upang lahat po makakain. Kasi sa sisiw ho natin, kapag naglagay tayo sa isang pakainan, meron ho diyang naunang kumain eh. At kapag nabusog siya, doon na siya natutulog. Tutulugan niya. Tutulugan niya, yung iba hindi makakain. Pero kapag nakadyaryo po tayo, ilagay natin sa gitna, ang sisiw ho kasi natin or yung manok natin, ang hilig nilang magkaykay. So kung nakabunto niyan sa gitna, nakakaykay po nila, kumakalat yung feed, saka kakain po yung iba. Distinct, no? Yung itsura. Yes po. Ito naman po yung ating banaba. Ito, banaba to. Oho, banaba naman po natin. Hatch din po siya, kasabay po siya nung parawakan. Nung July 9. July 9. Opo, July 9, 2026, banaba. 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 Ibig sabihin 97. 97 po yung napisa. Napisa Ito po mortality. 7 Ito. yung Opo, mortality. So 90 na lang sila ngayon. Okay, ito po siya, itsura nila. Iba itsura niya talaga, no? Meron po siyang brown, meron siyang black. Yes, sir. Tatabi ko po. After ano naman po Wala yan? kayong bulinaw. Wala po. Wala kaming bulinaw. Sinong nagre-research ng bulinaw? Ang bulinaw po, not sure kung pinagpapatuloy po sa Pangasinan, yung sa bulinaw. Pero yun, marami po pa tayong mga native chicken eh. May Camarines pa tayo. Nagkamarinis pa. Oho. Yung ano pa, yung black chicken doon sa, sa Caraga. Caraga. Meron pa rin po. Yung black chicken po natin, yung sa Caraga Black po, ang alam ko funded din ni DOST. Ni DOST. Na puruhin yung mga ano natin, yung mga Caraga Black. Ito po yung Huluano, Huluhano. 7.9 din po. Ito po. Ibang iba rin yung itsura. Ito yung nasa taas. Ito pong nasa taas. Ito po nakakatuwa dito sa sa hulo. Ay! Na ano ka? Natapunan po. Ano po, itong huluan kung mapapansin po, pag sisiw siya, hindi siya ganun kabilis lumaki eh. Okay. Pero pag edad niya ng 1 month, 2 months, doon Biglang lalaki. Biglang lalaki. Akala ko ang huluhano black. Hindi po. Ang mostly na kulay po niya ay red. Red. Red at saka yung brown. Ang black po talaga ay yung parawakan natin. Parawakan. At gano'n din yung zampen. Black din. Black. Yung sampen. Black din po. Okay. Okay po. So, sa ngayon, mamaya po or bukas, may ma-hatch po ulit tayo na mga native chickens. Dito rin po natin sila ilalagay sa brooders natin. Sir Matt, okay, yung mga interested, okay, ang dami nating natutunan, ang daming purified na breeds na ng native chicken, no? Mga naunang na-feature natin, yung Sampen, sa Zamboanga, yung Darag, sa Iloilo. So, ngayon, finally, nakita ko yung breeding ng Banaba. Banaba? May nakita na ako, may na-feature na ako na nagbabanaba sa Batangas. But ngayon ko nakita yung actual research na napakaganda rin ng resulta. Dito yan sa center, yung Parawakan, ngayon ko lang din nakita. At ano pa yung isang pinakita? Huluhano po. Huluhano, yan. So, ang dami nyo ng choices na pwedeng pagpilian kung gusto nyo mag-alaga ng native chicken kasi sobrang laki yung demand. Yes po. Yan. Of course, kahit na sabihin natin may demand, syempre bawat farmer, gagawa ka ng sarili mong way para ma-market mo. Yes, kasi yung market ay sarili mong ginagawa yan eh. Yes, sir. Andyan yung demand pero hindi lalapit sa yung Hindi demand. man. Kung hindi mo Ikaw siya yung i-market. gagawa. Yeah. Ikaw ang gagawa ng market mo.
Sir, any word para sa audience natin? Para sa mga interesado po na mag-alaga ng native chicken natin, unang dapat nating isalang-alang muna. Kung gusto natin ay tingnan to as a business, Okay. maghahanap ka muna ng market mo. Market muna bago ka mag-start. Kasi kung alam mo na kung saan ka mag-market or magbebenta ng native chicken mo, malalaman mo ngayon kung gaano ba karami yung kailangan Kailangan nila. mong i-produce. At kailangan Yung mong kailangan niya. i-produce. Oo. At kung kaya mong i-produce. At kung kaya mong i-produce. Okay. Pangalawa, siyempre, sinasabi po natin ang native chicken natin is matibay, madaling alagaan, madaming paramihin. Pero siyempre, para magpakita na magandang resulta yung pag-aalaga natin, bibigyan din natin siya ng tamang pag-aalaga. Yes. Hindi po... Iba yung nag-aalaga ka dahil magkakatay ka lang kung walang kakainin, Yes po. walang ulam. Iba yung mag-aalaga ka dahil negosyo na. Negosyo na. Kasi nakikita po natin na magandang maging negosyo din yung pag-aalaga ng native chicken. Pero hindi ko naman ho sinasabi na pag nag-start ka, inegosyo mo agad. Gawin mo muna ang libangan. Libangan muna. Habang nag-aaral ka. Yes, habang pinag-aaralan mo. Pag nakita mo na yung mga native chicken mo is dumarami, diyan ka na mag-start. Pero kung makikita mo ba't yung native chicken ko umuunti, at teka, magtanong ka muna, ano ba nangyayari? Baka may mali ka ng ginagawa. Ayun po. So, yun po. Doon sa mga interesado na mag-alaga ng ating Banaba, Parawakan at Huluano, meron po tayong mga breeders na nag-aalaga na nito na pwede nilang puntahan. So, may private sector May na. mga private Okay. sector naman na po ng mga nag-aalaga ng mga ito na pwede nilang puntahan. Ngayon, kung medyo... Kasi may mga may mga pwede kaming suggest na pwede nilang puntahan o Okay. bilhan. Pero kung gusto nila na dito pa rin kumuha, Okay. pwede rin naman po. Kung ikaw po ay isang miyembro ng asosasyon, Okay. kooperatiba, kausapin nyo po yung association nyo, pwede kayong gumawa ng sulat Okay. ng request sa ating director. Address kay Sir Rene? Address po kay Dr. Daki. Kay Doc Daki. Kay Doc Daki po, sa ating director ng Bureau of Animal Industry. Okay. Then, ipadadala po sa amin to. Pag na-approve po yun, free nilang makukuha yung stocks. Wow, free. Free. Okay. Pero silang pipick up. Oo, okay lang. Hindi kami nagdi-deliver. Okay Pipick lang, up sila. okay lang. Kung ano yung available natin dito, kung meron tayong sisiw or kung mas madaling ibiyahe yung itlog, pwedeng yung hatching eggs na lang po. Ngayon naman, kung ikay privado ka, private farmers. Gusto mong mag-business. Gusto mong magnegosyo, gusto mong mag-start o gusto mong mag-alaga ng native chicken. Pwede ka rin lumapit sa amin. Pwede ka rin naman, nakakabili rin naman po dito. Okay. Kapag meron tayong mga sobrang produce ng mga native chicken natin. Okay. Or, ini-schedule po natin siya. Schedule siya. Yes po. Okay lang nila. Dapat willing to wait. Willing to wait. Huwag masyadong mainit. Wag demanding. Huwag demanding muna. Huwag muna masyadong mainit. Kumbaga, kung halimbawa gusto mo mag-start ng pag-aalaga ng native chicken, at bago ka sa larangang ito, pag-aralan mo muna. Okay. Bago ka Okay. mag-alaga. Okay. Ayun. But yung mga makakabili, ilang peraso, ilang inahin, ilang rooster. At dito po sa center, ang kadalasan po nating inilalabas is mga sisiw. Okay. It's either po na day old, 1 week old hanggang 1 month old. Random po yun. Okay, Male and okay. female. Okay. Ganun po yung paglalabas natin. Kung gaano karami, wala po tayong minimum, wala tayong maximum. Okay. Kung ano po yung available natin. Kung Kung may available. available po tayo na 50 heads, ibahan po natin yon. Ang dami nun, ha? Kung merong 100 heads or kung gusto ko medyo madami na, sige, pagpipisa ka namin. Then lahat ng mapipisa, kunin mo. Wow. Ayun po. Ang galing. So, yung mga gustong mag-venture into native chicken, punta lang kayo dito sa Research Center, ang National Swine and Poultry Research and Development Center. Dito yan sa Chaong, Quezon. Yes. Lahat po ng contact details ng center and of course ng Bureau of Animal Industry, makikita nyo doon sa video description. I-click nyo lang po yung video description sa ibaba ng video screen ng YouTube. I-click nyo lang yan, makikita nyo andun yung mga contact details. Sir Matt, thank you so much. Maraming salamat din Thank po you. sa pagbisita. Thank you po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.